Sakit ng ulo ko. Nakangusong reklamo ni Chloe na sapu ang kanyang ulo. Mukhang napadami yata ang inom ko kagabi ah. Akmang babangon na siya, kaya lang natigilan siya nang may marinig na umungol sa kanyang tabi. Cookie, huwag kang malikot. Natutulog pa si mother mo. Nanlalaki ang mga matang napalingon si Chloe sa kanyang gilid. Bakla! Tarantang sigaw niya at napatingin sa kanyang sarili. Mas lalong nanlaki ang mga mata niya na makitang wala siyang suot. OMG! Mabilis siyang bumangon dala ang kumot. Napamulat naman ang lalaki sa tabi niya. Sa una ay inaantok pa ito, pero na makita si Chloe, ay mabilis din itong niyakap ang hubad na katawan. Tumili ito ng ubod ng landi. Anong ginawa mo sa akin? Ikaw ang dapat kong tanungin. Bakit nasa kwarto kita? Ba't tayo nakahubad? OMG! Don't tell me sinamantala mo ang kalasingan ko. Sinira mo ang puri ko. Kilabutan ka nga. Allergic ako sa hotdog. Allergic din ako sa tahong. Natigilan ng dalawa na may kumatok sa pinto. Chloe! Nataranta si Chloe nang marinig ang boses ng kanyang ina. Chloe, ba't ka ba sumisigaw? Sinong kaaway mo? Lagot. Hoy bakla, umalis ka na rito kung ayaw mo pareho tayo managot. Tumalon ka doon sa veranda. Are you crazy? Ang ganda-ganda ko, tas patatalunin mo lang ako sa veranda? Umirap si Max. No way. Malakas itong hinampas ni Chloe. Huwag mo ko artehan. Baka masapa kita. Umalis ka na. Ngayon din. Nagbihis naman si Max at dumaan sa veranda. Si Chloe naman ay tinanggal ang bedsheet na may dugo at pinalitan. Mabilis din siya nagbihis bago buksan ang pinto ng kanyang silid. Tumambad sa kanya ang kanyang ina na nakakunot ang noo. Bakit ang tagal mong buksan ang pinto? May tinatago ka ba sa loob? May narinig kang boses ng lalaki. Ma, wala po. Hindi nagpatinag ang kanyang ina at pumasok sa kanyang kwarto. Inilibot pa nito ang paningin sa loob ng kanyang silid. Paano magkakalalaki dito? Alam mo namang allergic ako sa lalaki. Sabi ni Chloe. Mami, baka naririnig mo lang ako. Alam mo naman nagsasalita ako kapag tulog, di ba? Kailangan niyang libangin ng ina dahil mapaghinala ito. Sa bagay, bumaba ka na dahil nagluto ako ng almusal. Linisin mo rin ang kwarto mo ah. Pagkatapos, ang baho at ang kalat. Opo. Nang makalabas ang kanyang ina, ay sinarado niya ang pinto. Tsaka lang naramdaman ni Chloe ang pananakit ng kanyang katawan. Umalis na ba? Nabigla si Chloe nang sumulpot si Max mula sa veranda. Ba't nandito ka pa? Gulat na tanong ni Chloe. Umalis ka na. Are you gaga? Sa tingin mo ba kaya kong talunin na mataas mong veranda? At isa pa, may guard sa ibaba. Ayoko maging mukhang magnanakaw dito, no? Peste ka kasing bading ka. Bakit kasi hindi ka nalang umuwi kagabi? Ginapang mo pa ako. Paano kapag nabuntis ako? Hindi ko yata kaya yun. Wow lang ha. Ikaw yata ang gumapang sa akin. Ako, gagapang ng tahong over my hot, gorgeous body. Ang landi mo. Magpanggap ka na lang na sa ibang kwarto ka natulog. Kapag inaya ka kumain nila mami, huwag mong tanggapin. Kadiring makita ka. Mas kadiri ka, tomboy. Bakla. Tomboy na may mabahong tahong. Bakla na may mabahong talong. Nag-asaran pa ang dalawa, pero si Chloe na rin ang sumuko. Lumabas ang dalawa ng kwarto at sabay silang bumaba. Sino yan? Tanong ng kapatid ni Chloe. Isa sa mga bisita. Sagot naman niya. Hindi kinaya ang kalasingan kaya pinatulog ko sa kwarto ni Ate Kali. Shit! Sarap! Bulong ni Max kaya malakas siyang siniko ni Chloe. I mean, thank you sa pag-aalaga kagabi. No worries, pre. Ouch! Parizoned ako? Na-parizone ang mother niyo? Nakangusong bulong ni Max. By the way, una na ako. Tumangulang si Chloe at mahina pa itong tinulak-tulak. Nagpa-cute naman si Max sa kapatid ni Chloe bago siya tuluyang umalis. Hinihintay ka nila mami sa kusina.
Maligo ko nga rin mamaya, ang asim mong tingnan. Mas gwapo naman ako sa'yo, Kuya Cole. Maangas na sabi ni Chloe bago magtungong hapag. Naupo siya at sumabay sa kanyang mga magulang na kumain. Ikaw ba'y wala pa talagang planong magtino at maging babae? Tanong ng kanyang ina. Chloe, hindi masamang subukan mo ulit magtiwala sa lalaki. Natahimik naman si Chloe at parang nawalan ng ganang kumain. Cherry, wag mong simulan. Sabad naman ng ama ni Chloe. Alam mo ang trauma na kinaharap ng anak mo kaya pabayaan mo siya sa mga gusto niyang gawin. Mas okay na ganyan siya kaysa maranasan niya yung abusive relationship niya dun sa mga lalaking dumaan sa buhay niya. Okay, sorry. Nag-aalala lang naman ako sa future niya. Paano kung wala na tayo? Sino mag-aalaga sa kanya? Nandito naman ako. Handa akong alagaan itong bunso nating saksakan ng tapang. Sumimangot naman si Chloe. Wag ho kayong mag-alala, kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Kayang-kaya ko ang sarili ko, ma. Hindi naman talaga totally tomboy si Chloe. Naging ganyan lang siya nang makaranas ng abusive relationship. Sinasaktan siya ng dating ex niya. Sinubukan niyang makipaghiwalay pero kinidnap siya at tinago. Iniisip itong may lalaki siya kaya kinulong siya at binugbog ng binugbog. Mabuti na lang at may kapitbahay ang ex niya na nagsumbong kaya natagpuan siya. Doon na nagsimula ang pagkatakot niya sa mga lalaki. Pinili niya ngayong maging tigasin para wala ng lalaking manggulo sa kanya. Kaso sabi nga nila, walang pinipili ang mga lalaki dahil may ilang nangungulit sa kanya. Dala pa rin niya talaga ang takot, lalo pa at hindi pa rin nahuhuli ang ex niyang baliw. Hindi po muna ako papasok sa work dahil masama ang pakiramdam ko. Maglilinis na lang ako ng kwarto. Sabi ni Chloe. Nag-birthday ka na naman kaya pagbibigyan kita. Sabi ni Cole. Sekretarya siya ni Cole. Inalok siya ng mga magulang na hawakan na isa pang business nila pero ayaw ni Chloe. Mas gusto niya na magtrabaho sa kanyang kuya. Pagkatapos kumain ni Chloe ay bumalik na siya sa kanyang kwarto. Naligo siya dahil amoy maasim na nga siya. Pagkatapos niyang maligo ay sinimula na niyang linisin ang kanyang kwarto. Hanggang ngayon hindi ko ma-imagine na nakipag-ano ako sa malanding yun. Bakit pa kasi ako sa kanya naging malandi nung lasing ako? First time lang din yun. Napanguso na lang siya at napailing-iling. Pagkatapos maglinis ni Chloe ay natulog ulit siya dahil kumikirot ang ulo niya. Sa kabilang banda naman ay si Max na hanggang ngayon hindi makapaniwalang tumikim siya ng tahong. That's gross! Diring-diring sambit niya. Mapansamantala masyado yung tomboy na yun. Naisip na lang niyang puntahan ng kaibigan sa shop nito. Siyempre, hindi niya ikukwento rito ang nangyari dahil madaldal ito. Nakauwi ka ba na maayos kahapon? Tanong sa kanya ni Zaira. Oo. Wag na tayong babalik dun ah. Wag mo na ako isasama dun dahil kinikilabutan ako kapag nakita pa yung taong yun. Bakit? Nandun ba yung ex mo? Sino dun? Basta. Wala ka bang pagkain dito? I'm hungry na kaya. May baon akong mamon. Wala pa akong ibang pagkain pero dadalhan daw ako ni Ken mamaya. Padagdagan mo na dahil dito na ako magla-lunch. Ay, wag na pala. Walang kasama ang aso ko sa kondo kaya doon na lang ako magla-lunch. Ang sama ko namang ina kung gugutumin ko si Cookie ko. Sabi ni Max bago kainin yung mamon. Gosh, ang sakit talaga ng ulo ko. Mukhang dami ko talagang nainom na alak kagabi. Lasing na lasing ka nga. Nanghingi ng update si Ken tungkol sa'yo. At lasing ka na nga raw masyado. Sabi ni Zaira. Tinulungan ka raw ni Chloe na makapunta ang kwarto. Ang bait ni Chloe kaya magpasalamat ka sa kanya. Nabulunan si Max sa kinakain niya dahil sa sinabi ni Zaira. Mabilis namang kumuha ng tubig si Zaira at inabot sa kaibigan. Ayos ka lang? Zaira, wag mo na ulit pabanggit-banggit ang pangalan ng tomboy na yun. Kinikilabutan ako pag naririnig ko ang pangalan niya. Hindi kaya crush mo siya? Hala? Bagay naman kayo. Ang cute niya siguro kapag nagkatuluyan kayong dalawa. Napangiwi si Max.
Are you looking down on my beauty? Oo, parang lalaki si Tomboy pero may tahong siya. That's ew! Arte mo naman. Tumayo si Max. Uuwi na nga ako, baka may masabi ka na namang hindi maganda. Babush! Bumeso si Max sa kaibigan bago siya tuluyang umalis sa shop ni Zaira. Pumara siya ng taxi at sumakay para makauwi na at makapagpahinga sa malambot na kama at mabangong kwarto. Nang makarating siya sa kanyang kondo, ay agad siyang pumasok sa loob. Nagtaka siya kasi walang sumalubong sa kanyang aso. Cookie ko? Mother is here, my cookie! Pagtawag niya sa kanyang aso. Napakunot si Max ng noo nang makarinig siya ng iyak ng tuta. Sinundan niya ito. Napaawang ang kanyang bibig nang makita ang aso sa kama niya na may katabing 3 tuta. Puro dugo rin ang kanyang higaan. OMG! Gulat na sambit niya at nasapo ang kanyang bibig. Cookie, lumalandi ka ng palihim? Sino ang ama ng anak mo? Gumawag lang ang buntot ng aso at tinahulan siya. At talagang sa higaan ko pa ikaw nanganak, ha? Napahinga siya ng malalim bago kumuha ng malaking kahon. Inilagay niya yun sa labas ng kanyang kwarto sa gilid. Kumuha siya ng basahan at isa-isang binuhat ng mga tutang bagong panganak. Inilapag niya yun sa kahon. Cookie, dito ka muna. Gagawan ko kayo ng bahay ng mga anak mo. Maglilinis mo na ang mother mo dahil lang bunga ng kalandian mo, mabantot, kadire. Pumasok si Max sa kanyang kwarto. Natigilan siya nang muling makita ang dugo sa bedsheet dahil biglang pumasok sa kanyang isipan si Chloe. Yuck! Sabi niya at napailing. Tinanggal niya ang bedsheet sa kanyang kama. Pinagpagan pa niya ang kama at inisprayhan ng alcohol bago ito palitan ng bago. Yung maruming bedsheet naman isinalang niya sa washing machine. Diyos mio, another gastos na naman para sa lolang bakla. Pagkausap ni Max sa sarili, bago kuhanan ng pagkain ng kanyang aso. Pinakain niya si Cookie ng marami para naman mabusog ito. Pinicturean niya ang mga apong tuta at isinend to kay Zaira. Maya-maya lang tumatawag na si Zaira through video call. OMG! Buntis pala si Cookie? Akala ko mataba lang siya. Buntis na pala. Hindi ko nga rin alam paano lumandi tong aso kong to eh. Lagi naman ito nakakulong sa kondo ko. Lumalabas na ito kapag inilalabas ko or iniiwan ko sa vet. At saka man-hater to. Ang mahalaga ngayon ay cute ang mga anak niya. Pahingi ako ng isa, gusto ko rin ng Pomeranian. Mukhang husky ang nabihag nitong Cookie ko eh. Look, yung isang tuta mukhang husky. Ibang klase maghanap ng lahi tong aso ko. Buti kinain niya yung husky. May apo ka na. Kaya kailangan mo na ng anak. Yung totoong anak. Kailangan mo na rin mag-asawa. Para may katuwang ka sa pag-aalaga sa mga apo mo. Kaya ko mabuhay mag-isa kasama ang baby Cookie ko at mga apo ko. Sagot ni Max at umirap. Tantanan mo ako babush na nga. Pinatay niya ang tawag at nag-focus na lang sa kanyang mga apo na natutulog. Kakayanin ni Lolang mag-isa. Kaya ko kayong buhayin. Huwag kayong mag-alala. Pagkausap ni Max sa mga ito, napailing na lamang siya dahil sa kanyang kabaliwan. Potik, tomboy ako pero buntis ako. Bulong ni Chloe habang nakatingin sa pregnancy test. Mabubuhay pa kaya ako kapag nalaman to ng pamilya ko? Sa mga lumipas na araw, ay palaging masama ang kanyang pakiramdam. Kaya nag-search siya sa Google at lumabas biglang signs of pregnancy, kaya sinubukan niya mag-PT. Hindi naman niya akalaing positive ang kalalabasan. 10 pregnancy tests ang binili niya at lahat yun puro positive. Chloe, ang tagal mo magbanyo. Sabi ng kanyang kuya Cole. Mabilis naman niya itinago ang mga PT sa bag na dala at lumabas ng banyo. Hindi niya pinansin ang kanyang kapatid at bumalik na lang sa kanyang table. Hindi niya alam ang gagawin ngayon. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa pamilya niya magkakaroon na siya ng anak. Siguradong magugulat ang mga ito at posible ring papuntahin ito nakabuntis sa kanya. Mukhang kailangan ko muna yatang lumayas. Bulong ni Chloe sa sarili. Muli siyang napahinga ng malalim. Bakit naman kasi ang healthy ng sperm ng baklang yun? Wala ngayon siya magagawa kundi ang kupkupin ako. Anong problema?
Tanong ni Kuya Cool niya, kaya natauhan siya. Matigas ba ang dumi mo? Sa laula. Nakangiwing sabi niya bago tumayo. Matagal ako mawawala, huwag niyo muna akong hanapin. Babalik ako kapag ready na ako. Bago pa makapagsalita ang kanyang kapatid, mabilis siyang umalis. Lumabas siya ng kumpanya at pumara ng taxi. Mabuti na lamang at naiwan ni Max ang isa sa mga ID nito, kaya alam na ngayon ni Chloe ang address nito. Mayaman. Pabulong niyang sabi habang nakatanaw sa mataas na building ng condominium. Pumasok siya sa loob at dumiretso sa receptionist. Meron po ba ritong Max Sijam? Tanong niya sa babaeng staff. Tiningnan naman ng babae ang listahan. Yes po, 5th floor, room 063. Paiwan na lang po na ID niyo. Iniwan ni Chloe ang kanyang ID bago sumakay sa elevator. Kinakabahan siya habang nasa loob nito. Baka kasi itaboy siya ni Max lalo pat allergic ata ito talaga sa tahong. Nang bumukas ang elevator, agad niyang hinanap ang unit ng lalaki. Nang makita niya ito, ay agad siyang nag-doorbell. Ilang sandali lamang bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking mas mataray pa sa kanya na may hawak na 3 tuta. May impakta, sabi pa nito. Pumasok ito sa loob at sinara ang pinto. Kaya lang hindi ito tuluyang naisara nang iharang ni Chloe ang kanyang kamay. Aray! Daing niya at hinipan-hipan ang kamay. Bakit mo kasi inipit? Masungit itong tanong sa kanya. At bakit ka nandito? Dumudugo na. Naiiyak na sabi ni Chloe habang nakatingin sa kanyang kamay. Mas lalo pang naiyak si Chloe dahil bumalik sa kanyang isipan ang pagpukpok sa kanyang daliri na dahilan para ilang buwan itong nakabenda. Sorry. Maamong sabi ni Max at hinawakan ng kamay niya gamit ang isang kamay nito. Tara, pasok ka muna sa loob, gagamutin ko. Hinila siya nito papasok sa loob ng kondo. Ibinaba ni Max ang tuta at naghugas ng kamay bago niya kuhanin ang medicine box at balikan si Chloe na pinupunasan ng kanyang luha. Hindi ko naman kasi inaasahan na ihaharang mo yung kamay mo, sabi ni Max habang ginagamot ang sugat sa kamay niya. Bakit ka ba nandito? Kung mangungutang ka, magkano? Mukha ba ako mangungutang? Nakasimangot na tanong ni Chloe. Niyakap naman kaagad ni Max ang sarili. Huwag mo sabihin gusto mo ulit gawin yun. Yak! Kilabutan ka ang bakla ka. Nandito ako para sabihin sa iyo ang good news na medyo bad news. Basta magulo. Ano? Buntis ka? Tumawa si Max. Sus, wala akong time makapagbiroan sa iyo Buntis ako. Seryosong sabi ni Chloe. Kaya natigilan si Max. At hindi ako nagbibiro. Dahil wala din akong time makapagbiroan sa mga ganitong pagkakataon. Kung di ka naniniwala, inilabas ni Chloe ang 10 PT na kanyang ginamit. Ayan, puro positive. Dinampot naman ni Max sa mga PT at halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makitang puro positibo ngayon. Paanong? Inilabas mo kasi lahat sa loob kong tanga ka? Bahala ka, dito muna ako titira sa ayaw at sa gusto mo. Pinalayas ako sa amin at huwag daw ako babalik hanggat di kasamang tatay ng anak ko. Of course, pagsisinungaling yon dahil hindi naman siya pinalayas. Lumayo lang talaga muna siya dahil natatakot siya sa magiging reaksyon ng kanyang pamilya. Sigurado ka? Tulalang tanong ni Max. Putik, nakabuntis ako ng babae. Paano na ang future ko nito? Ako dapat na magtanong yan. Ayaw ko man tumira kasama ang isang bakla. Lalaki. Bakla. Pero no choice ako. Sinong tinawag mo lalaki? I'm a woman, okay? Ang ganda-ganda ko, tapos tatawagin mo akong lalaki. Kwento mo sa nanay mo. Sagot lang ni Chloe dito. Harapin na lang natin ang parents mo. Wag. Sigurado magpipilit yun ang kasal. Basta dito muna ako. Hindi ka naman siguro nanakit, no? Natigilan si Max sa tanong nito. Bigla niyang naalala mga peklat ito sa katawan at doon niya napagtanto na baka galing sa abusive relationship si Chloe. Di minulto ako ng mga magulang ko.
Hindi ako nananakit ng babae, kahit pasaksakin nila ako. Gusto ko lang naman makasigurado. Ngayon, hindi pa ako makain kaya ipaghanda mo ako ng pagkain. Buo ang kamay at paa mo kaya ikaw ang kumilos. Ayan lang ang kusina kaya tumayo ka mag-isa mo. Pagod ako. Buhat ko ang anak mo kaya ikaw ang kumilos. 9 na buwan ang anak mo sa tiyan ko. Ako ang sobrang maghihirap tas ikukuha mo lang ako ng pagkain, ayaw mo pa? Paano kapag lumabas itong anak natin? Ganito rin ang magiging asta mo. Aba, makonsensya ka naman. Ang daldal mo? Reklamo ni Max. Ito na, ikukuha na kita. Masyado mo namang inilabas sa akin lahat ng hinanakit mo. Tumayo si Max at nagtungo sa kusina para kunan ng pagkain ng dalaga. Hindi niya kinaya ang pagiging OA at maingay nito, kaya no choice siya, kundi ang sumunod. Oh, mahal na Reyna. Sarkastikong sabi niya sa babae. Thank you. Wala rin pala akong damit. Pwede mo ba ako samahan sa mall mamaya? Oo. Ayokong tanggihan ka at nakakatakot. Baka pati pagkamatay ni Rizal isisi mo sa akin kapag di kita sinamahan. Hindi naman. Hindi naman ganun kasama. Pagkatapos kumain ni Chloe, ay si Max pa rin ang nagligpit. Napahikab naman si Chloe bago sumandal sa sofa at himasin ang kanyang tiyang busog na busog. Anong plano? Tanong ni Max sa babae. Hindi ko alam. Wala akong alam sa pagbubuntis kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Pa-check up tayo bukas, tapos diretso tayong mall. Yung damit ko muna ang suotin mo. Wala akong panty at bra. But don't worry, wala akong planong kapangin ka. Baka ikaw meron. Yuck! Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Hindi na maulit yun, no? Hindi na ako magpapaakit sa Diablo. Siguradong proud sa akin ang nanay ko dahil may apo na siya. Dream come true na yon. Hay, bakit naman kasi masyadong excited ang isa sa mga sperm ko at gusto na agad maging tao. Kasalanan mo yun dahil hindi ka nag-ingat. Dapat man lang gumamit ka ng proteksyon. Kinikilabutan ako sa pinag-uusapan natin. Tigilan na nga natin to. Matulog ka muna dyan, tomboy. Lilinisin ko lang itong mga baby kong apo. Apo? May apo ka na? Nagtatakang tanong ni Chloe. Yes, nanganak ang cookie ko. Aso ang tinutukoy ko Tumango lang si Chloe bago mahiga sa sofa. Saglit lamang ang lumipas ay nakatulog na siya. Si Max naman ay nilinis ang kanyang anak at apo. Pati na ang bahay ng mga ito. Pagkatapos niya naghugas siya ng kamay bago lapitan si Chloe. Na nakanganga pa habang natutulog. Ang ganda mo pala. Wala sa sariling sabi niya at hinaplos ang mukha nito pababa sa labi. Natauhan naman siya bigla sa kanyang ginawa. Hoy, babae ka, kilabutan ka nga. Napailing-iling si Max bago buhatin ng babae. Dinala niya ito sa kwarto niya. Mahirap na at baka mahulog pa ito sa sofa. Nilibang ni Max ang sarili niya. Lumipas sa mga oras at nagising si Chloe na nag-uunat-unat pa ng katawan at tumulala sa kisame. Ang sama ng panaginip ko. Buntis daw ako. Natatawang bulong niya bago bumangon. Bahagya siyang nadismaya na makita si Max sa sala. Mukhang hindi pa panaginip ang kinakaharap ko. Mukhang buntis nga talaga ako. Gising na pala ang Disney princess na tomboy. Ano gusto mong pagkain? Hinintay na kita magising bago ako magluto. Ayon sa article na nabasa ko, medyo masela ng mga buntis pagdating sa pagkain. Hindi pa naman ako maselan ngayon. Gusto ko yung sinigang na hindi maasim. Napangiwi naman si Max. Hindi pa masela yung salagi na yan Seryoso ka bang tomboy ka? E di kahit ano na lang, basta siguraduhin mo masarap Umirap lang si Max bago magtungong kusina. Sumunod naman si Chloe sa kanya dahil wala naman itong gagawin. Nag-decide na ako, pananagutan na kita. Sabi ni Max habang naghihiwa ng ingredients. Anak ko naman yan, hindi naman masama kung dalawa ang mother niya. Pananagutan mo talaga ako sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ako papayag na walang daddy itong baby ko. Wala kang choice. Talagang hahabulin kita kahit pumunta ka pang Pluto. Basta, baby lang muna ang usapan Hindi ko pa carry maging mister mo, no? You know. Babae ako. Tsaka,
Pinangako sa sarili ko na lalaki ang mapapangasawa ko. Inirapan naman siya ni Chloe. Okay, whatever you say. Pagkatapos magluto ni Max ay naghain na siya. Tinulungan naman siya ni Chloe. Naupo ang dalawa at nagsimulang kumain. Ano, bet ba ng panlasa mo? Tumango naman ito. Masarap. Oo nga pala, remind na rin kita, palagi ako nagigising tuwing alanganing oras at nangangalkal ng pagkain dahil gutom ako. Nag-advance na ako dahil baka mabigla ka at bigla mo ako hampasin sa ulo. Alam ko yun. Nabasa ko sa article na palaging gutom ang mga buntis. Mag-grocery na rin tayo bukas ng mga healthy foods para sa inyo ni baby. Tumango lamang si Chloe. Nang matapos sila kumain, si Chloe na ang nagpresenta maghugas ng pinggan. Max, magpapalit ako ng damit. Ayoko na, naiinis na ako sa suot ko. Pumasok ka sa kwarto ko, kuha ka lang ng damit doon. Mamaya, doon ka sa kabilang kwarto matutulog. Sige. Pumasok siya sa kwarto ni Max at kumuha ng damit. Hindi na niya hinubad ang panloob niya. Dahil sa isip niya ay pwede pa naman yun. Titiisin niya na lang dahil no choice siya. Lumabas siya ng kwarto pagkatapos niya magbihis at naupo sa tabi ni Max na nanonood. Ano ba yan? Gulat na sabi ni Max nang biglang kumuha si Chloe ng chichirya na kinakain niya. Huwag naman dakot ng dakot, baka mamaya iba yung madakot mo At maging kambal pa yung anak natin. Oo, tas ikaw yung magbubuntis. Nakasaksi na ako ng taong hirap na hirap sa pagbubuntis. Sabi ni Chloe at napairap. Kung pwede lang ako magbuntis, go! Basta ang rules dito sa bahay, walang mangyayaring gapangan. Ayoko nang makita ang tinatago mong tahong. Magtigil ka nga sa mga kabaliwan mong yan. Inilapit ni Max ang kanyang mukha kay Chloe. Talaga ba? He? Singhal ni Chloe at tinulak ang mukha nito. Lakas mo mang-akit kapag pinatulan kita tanggal yung angas mo. Napangiwi lang si Max at nandidiring tumingin sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Max na magiging tatay na siya. Ang nakakaloka pa ay nalaman na ng kaibigan niya at ni Ken na pinsan ni Chloe. Ang mas malala pa ay nahuli sila nitong naghahalikan. Hindi kasi napigil ni Max na maakit sa labi ng babae. Nakatingin ka na naman? Masungit na sabi ni Chloe kay Max. Aagawin mo itong kinakain ko, no? Ako ang nagbigay niyan, ba't ko aagawin? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Max. Hindi ka ba nasusuka? Kakakain lang natin, kumakain ka na naman. Hindi ko naman akalain na ganyan ka talaga kalakas kumain. Dahil ba buntis ka? First trimester pa lang to, humanda ka sa susunod. Tama na ang kakatingin mo. Baka maakit ka na naman sa labi ko at mahalikan mo ulit ako. Yak? Yak daw. Pero halimaw humalik. Inirapan ng dalawa ang isa't isa. Wala na tayong stocks. Mamimili ulit tayo mamayang hapon. Mag-aambag na ako sa pambili. Ako lang kasi ang nakakaubos ng stocks mo, nakakahiya naman sa'yo. Ako na. Ani Max. Responsibilidad ko kayong pakainin ng anak natin. Gusto ko naman maging ulirang ina. Sinimangutan naman siya ni Chloe. Ulirang ina ka dyan. Tatay ka? Napasimangot naman si Max at nag-cross arms. Imbes na si Chloe ang maging pikunin dahil buntis ito, si Max ang palagi napipikon sa kanilang dalawa. Ang pikon mo naman? Natatawang sabi ni Chloe at nahiga sa sofa. Ginawa niyang una ng binti ni Max. Hindi naman ito nagreklamo. Baby, pikon ng daddy mo, no? Mas bugnutin pa siya kaysa kay mommy mo. Baby, ang lakas mangasar ng mommy mo, tomboy naman. Hiyang-hiya naman ako sa iyo, baklang ulikba. Nang sumapit ang bandang hapon, ay nagbihis ang dalawa at umalis ng kondo para magtungo sa grocery at mamili ng kanilang stocks. Gusto ko nito, sabi ni Chloe at ipinakita ang Toblerone kay Max. Ito ang gusto kong midnight snack. Yan nga palagi mong hanap tas iiyak ka kapag masakit ang tiyan mo at ngipin mo. Isa lang pang isang buwan na to kaya tipid-tipid lang. Masama rin sa buntis sa palaging matamis. Dalawahin mo na. Yan kasi ang gusto ni baby, pagbigyan mo na. Napahinga ng malalim si Max bago kumuha ng isa pa.
Kapag ganito, wala talagang panama ang lalaki sa babae. Kumuha ng maraming gulay at prutas si Max para kay Chloe. Gusto niya kasing healthy ang kanyang mag-ina. Kumuha ka pa ng mga gusto mo except sa chocolates. Bawasan din ang chichirya. Ngumiti si Chloe at nanguha ng pagkain gusto niya. Natigilan siya sa pagkuha ng mogo-mogo nang may makita siyang hindi inaasahan. Nanginginig na nabitawan ni Chloe ang mogo-mogo nang lumingon ng lalaki sa kanya. Bumalik lahat ng masasamang alaala na gusto niya nang kalimutan. Hindi niya akalaing makikita niya ulit ang lalaking una niyang minahal, pero sobrang pasakit ang binigay sa kanya. Chloe! Nakangising sabi nito at nilapitan siya. Kamusta ka na? Lalo kayatang gumanda. Hayop ka. Galit at takot na sabi niya. Dapat nakakulong ka dahil masama ka. Tungkol ba ito sa nangyari nun? Sarado na ang kaso kaya wala ka na magagawa. Nakangising sabi nito. Deserve mo rin naman ang ginawa ko dahil malandi ka. Akmang hahawakan siya ng lalaki, pero hindi natuloy dahil tinapik ni Max ang kamay nito. Layuan mo siya. Malamig na sabi ni Max at hinila payakap si Chloe na nanginginig. Anong sinasabi mong tapos na ang kaso? Bubuksan ko ulit yun para wala ka na mabiktima. Tignan natin ang kayabangan mong adik ka. Ikaw ba ang bagong nauto ng babaeng yan? Malandi yan, binabalaan kita. Lumayo si Max kay Chloe at kinwelyuhan ng lalaki. Inuntog niya ito sa refrigerator ng mga inuman. Ikaw ang malandi. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng asawa ko. Malamig na sabi ni Max bago ito pabatong binitawan. Kinuha ni Max ang mogo-mogo ni Chloe bago hinila ang babae paalis. Ayos ka lang? Ngumiti ng maliit si Chloe at tumango. Hindi na siya muling nagsalita dahil alam niyang hindi talaga siya okay. Hanggang sa makabalik sila sa kondo, ay walang kibo si Chloe at ramdam ni Max ang takot dito. Dumiretso si Chloe sa kwarto nito. Si Max naman ang nag-ayos ng pinamili nila bago puntahan ng babae. Natigilan si Max nang marinig at makitang umiiyak si Chloe na nakatalukbong ng kumot. Lumapit naman dito si Max at tinanggal ang kumot na nakatakip sa katawan nito. Huwag ka nang umiyak. Pangako ipapakulong ko siya. Huwag ka magpaka-stress sa bahog na yun. Masama sa baby natin yun. Natatakot ako. Parang batang iyak ni Chloe. Bumalik siya. Paano kung bigla niya na lang akong guluhin? Paano kung saktan niya yung baby natin? Natatakot ako para sa baby natin. Huwag mong intindihin yun. Dahil sinisigurado ko at pinapangako kong hindi na siya makakalapit sa'yo. Iniharap niya ang babae sa kanya at pinunasan ang luha nito. Huwag ka nang umiyak. Pati ang anak natin yan, mag-aalala sa'yo. Lalaki ka na? Tanong bigla ni Chloe. Kanina lalaki ka. Natawa naman si Max. Oo na lang. Sige na, magpahinga ka muna. Huwag mo na isipin yun ha. Ingungudgud ko yun sa sahig pag nakita ko siya ulit. Tumangulang si Chloe at nahiga sa kama. Yumakap pa ito sa bewang ni Max. Hinahaplos naman ni Max ang kanyang buhok hanggang sa makatulog ito. Bakla ako. Pero kapag may nanakit sa'yo, lalong-lalo na sa anak natin, magiging lalaki ako. Hindi ko hahayaang ikulong ka ulit sa trauma ng gagong yun. Hinalikan niya sa ulo si Chloe bago ito tinabihan ng higa. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sasamahan niya muna si Chloe para maramdaman nitong safe ito. Nang magising ang babae, ay ang gwapong mukha agad ni Max ang bumungad sa kanya. Nakayakap pa sa kanya ang lalaki. Ang haba ng pilik mata mo. Bulalas niya at hinaplos ang pilik mata nito. May iba pang mahaba sa akin. Bahagyang nagulat si Chloe nang magmulat ito ng mga mata. May isa pang mahaba na pwede mong haplusin. Pwede rin naman. Naningkit ang mga mata ni Chloe. Mahalay kang bading ka? Natatawang sabi niya. Gutom na ako. Anong pagkain natin? Ay leche. Nakalimutan ko magluto. Sandali o-order na lang ako. Ano bang gusto mo? Adobong manok na may itlog. Tsaka gusto ko rin ng ginataang kalabasa at balot.
Tumango naman si Max bago mag-order online. 15 minutes pa. Ikukuha muna kitang tinapay habang naghihintay. Hindi na, hintayin ko na lang yung order. Tapos pagkatapos natin kumain, tsaka ako kakain ng tinapay. Lakas mo kumain, no? Mukhang malusog ang baby natin paglabas, ah. Malusog talaga yan. Hindi pwedeng ako lang ang malusog, no? Nang dumating ang order nila, ay kinuha yun ni Max. Nagtungo ang dalawa sa sala at doon kumain habang nanonood ng TV. Dahan-dahan. Grabe mo naman isubo ang itlog. Hindi naman kita aagawan kahit mahilig din ako dyan. Gutom lang talaga ako. Hindi naman ako mabubulunan eh. Nakayanan ko nga yung sayo. Hoy! Bibig mo ah! Nakasimangot na sabi ni Max at umirap. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nakangusong sabi ni Chloe. Pagkatapos nilang kumain, si Max ang nagligpit. Si Chloe naman ay nakaupo pa rin habang kumakain ng chocolate at tinapay. Sarap ng buhay ko, kaso parang ang losyang ko ng tingnan. Napanguso na lang si Chloe. Tumunog bigla ang kanyang phone at agad niya naman yung kinuha at sinagot. Chloe, nasan ka? Napaayos na upo si Chloe nang marinig ang boses ng kanyang ate Kali. Sabi ni Mami halos isang buwan ka na hindi umuwi. May ginagawa ka bang kalokohan? Ate, uuwi rin naman ako, hindi lang ngayon. Basta may importante lang ako inaasikaso. Importanteng inaasikaso? Kaya ba kasama mo ngayon si Max? Natigilan siya dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Lahat ng ginagawa niyo, alam ko. Ate, ba't kilala mo si Max? Paano hindi mahikilala? Isa siya sa mga business partner nila daddy. Aba, bilyonaryo yata yan si Max, no? So, ba't nga kayo magkasama? Magkarelasyon ba kayo? Hindi po. Basta ate, mahabang kwento. Siguraduhin mo lang na wala kang ginagawang kalokohan. Sinasabi ko sa'yo, ayoko na maulit ang nangyari sa'yo noon. Baka mapaanak ko na hindi oras. Ate, safe na safe ako ngayon sa lugar kung nasan ako. Napangiti naman siya kay Max nang makita itong kalalabas ng kusina. Sige na, basta kapag may problema, tumawag ka. Sige ate, ingat. Pinatay niya ang tawag at itinabi ang cellphone. Sino kausap mo? Si Ate Kali. Hinahanap na ako sa bahay. Sinabi ko namang uuwi rin ako kapag ayos na ang lahat. Gusto mo umuwi na tayo sa inyo? Tara, hanapin na natin ang mga magulang mo. Handa naman akong harapin sila. Hindi pa ako ready. Eksahirada kasi ang nanay ko. Sasabihin nun, pakasalan mo ko. Pwede naman. Tugon ni Max na ikinagulat niya. Hindi na rin naman ako lugi sa iyong tomboy ka. Gwapo ka pa nga tingnan kaysa sa mga ex ko eh. Tigilan mo nga ako. Ayoko magpakasal dahil lang gusto mong gampanan yung responsibilidad mo sa akin. Pwede naman tayo maging mabuting magulang kahit di tayo kasal. Paano kung sabihin ko nahuhulog na ako sa'yo? Tanong ni Max kaya mas lalong natigilan si Chloe. Paano kung gusto kitang pakasalan hindi dahil sa responsibilidad lang? Ikain mo na nga lang yan, bakla ka? Sagot ni Chloe at kinakabahang tumawa. Huwag mo akong binibiro kapag tungkol sa ganyang bagay. I'm not joking. Hindi mo na kita pipilitin. Kapag may kailangan kakatukin mo ako sa kwarto ko. May meeting ako ngayon kaya work muna ako. Ngumiti si Max at hinalikan ang kanyang noo. Hinalikan din ni Max ang kanyang tiyan bago ito pumasok sa kwarto nito. Bakla ba talaga yun? Ba't ako kinilig? Dapat mandidiri pa ako nito eh. Kagat-labing sinampal ni Chloe ang kanyang muka bago muling nanood ng TV. Tapos na kaya siya? Maliit niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Max at nakita niya nakatutok pa ito sa laptop. Lumingon ito sa gawin niya at sinenyasan siyang pumasok. Nakangiting pumasok naman si Chloe sa loob at maingat na humiga sa kama nito. Continue the meeting, sabi ni Max bago i-off ang mic at camera. Busog ka na? Sakit ang tiyan ko dahil sa kabusugan. Sagot ni Chloe bago gawing una ng hita ng lalaki. Makipag-meeting ka na, tahimik lang ako dito, promise. Pwede naman ako ulit magtanong sa sekretary ko tungkol sa meeting eh. Ilang buwan pa lang si baby pero medyo malaki na yung tiyan mo ah.
What if kambal yan? Di ang galing mo. Nakangising sagot niya naman. Pagkatapos ay sinimangutan nito. Huwag mong hilingin. Baka magulat ka. Kambal nga talaga to. Natawa lang si Max bago haplusin ang kanyang buhok. Max? Maya-maya itawag niya dito. Kung desidido ka talaga, pwede naman tayo magpakasal. Pakiramdam ko kasi nahuhulog na rin ako sa'yo. At imbes na sagutin niyo ni Max, pinagdikit niyo na lang ang labi nilang dalawa ni Chloe. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Pwede pa naman tayo mag-back out dalawa. Walang aatras sa pamilyang to. Huwag ka mag-alala, tomboy. Akong bahala sa lahat. Sige. Sagot ni Chloe kahit ang totoo ay nag-aalangan siya. Bumaba ang dalawa sa sasakyan at magkahawak kamay na pumasok sa mataas na gate nila Chloe. Masayang masaya si Chloe kaso kinakabahan talaga siya sa mga mangyayari. Paano na lang kung bigla na lang magalit ang kanyang ina? Grabe pa naman ang bibig nun. Mom! Pagtawag ni Chloe sa ina nang makapasok siya sa bahay nila. Bumitaw siya sa kamay ni Max bago lapitan ng kanyang mga magulang at bigyan ng halik sa pisngi. Nandoon din ang kanyang kuya Cole. Sigurado si Chloe na pupunta sa kanya ang ate Callie dahil inibita niya ito. Sa wakas, nagparamdam ka din. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Hinahanap ka ba ng mga pulis at grabe ka magtago? Malalaman niyo rin humamaya. Si Max po pala yung kasama ko. Kilala niyo naman ho siya, di ba? Oo naman. Napadalo ka, Mr. Sijam. May paglilingkod ba kami? Napakamot si Max sa kanyang ulo dahil hindi niya alam ang sasabihin. Tinamaan siya bigla ng kaba. Mukhang may hinala na ako. Mukhang medyo malaki-laking problema ang kinakaharap natin Maupo muna kayo. Tumawag ang ate Callie mo kanina, pupunta rin daw siya dito. Hindi ko alam kung anong meron pero medyo kinakabahan din ako. Ang tahimik mo. Bulong ni Chloe kay Max. Gusto mo na bang umatras? Magsabi ka lang. Bakla ako, pero may isang salita ako. Balik na bulong ni Max sa kanya. Hindi ako aatras. Kinakabahan lang talaga ako. Kaya medyo nawawala yung yabang ko. Isa pa ang pogi ng kapatid mo, no? Napasimangot si Chloe. Di sige, si Kuya Cole na ang pakasalan mo. Selos naman agad ang misis ko. Natatawang sabi ni Max. Maya-maya lang ay dumating si Callie kasama ang asawa at anak nitong lalaki. Naupo si Callie habang sapo ang kanyang malaking tiyan. Anong meron? Nasabi lang ni Chloe na uuwi siya kaya napasugod ako dito. Isa pa may mahalaga raw siya sasabihin sa atin? Ano ba yun? Ano ho kasi? Daddy? Mommy? Kuya, ate? Buntis po ako? Napuno naman ang katahimikan ng bahay. Ako ho ang nakabuntis sa kanya. Hindi ho ako super straight na lalaki pero handa ho ako pakasalan si Chloe. Mahal ko ho ang anak niyo. Sabi ni Max at pinagsiklop ang kamay nila ni Chloe. Yan ang sasabihin mo? Akala ko naman may ginawa kang kabulastugan kay Mr. Sijam. Anak ng tokwa, aatakihin yata ako sa puso dahil sa balita mong ito. Sinasabi ko na nga ba? Ganyan na ganyan din ang ate mo noon na mabuntis. Nagtago kasi natatakot sa amin. Napanguso naman si Chloe. Kasi baka isipin niyo na malandi ako. Na kunwari lang may trauma ako. Mommy, yung mga kamag-anak natin baka ganun na isipin kaya natatakot ako. Anak, hindi ka namin pinag-iisipan ng ganyan. Kapag ganun ang nasa isipan ng kamag-anak natin, edi sila yung bobo. Hindi porket dumaan ka sa trauma, hindi ka na pwedeng magmahal ulit, anak. Masaya kami kasi nalabanan mo na yung takot mo. Naiiyak namang nagpasalamat si Chloe sa kanyang pamilya. Ngayon lang nag-process sa akin lahat. Sabi naman ng kanyang ate Callie. Pakiramdam ko, lumabas na yung ulo ng bata sa tiyan ko. Huwag ka nang umiyak. Sabi naman ni Cole, bago punasan ang luha ng kapatid. Galing naman, ako na lang napag-iiwanan sa inyong dalawa. Deserve mo yan. Sagot ni Chloe at natawa.
So ayun, ang tomboy nyo nahulog sa bading, magandang bading. Iba magmahal ang bading kaya wag ako. Ang galing nyo ring bumuo no? Bale, yun lang naman na announcement ko sa inyong lahat. Umikot talaga yung mundo ko. At sorry po kung ngayon lang ako nakauwi. Tumawa naman ang kanyang mga magulang. Akala ko naman kung ano na. Mas matatakot pa kami kung ang ina-announce mo ay may utang ka kay Max. O siya, gagawa muna ako ng merienda ha, para naman makakain ng 2 buntis. Bawal magutom. Dagdag pa ng ginang. Tita, may baby ka rin po? Tanong ni Cleo, ang pamangkin ni Chloe na anak ni Callie. Pareho kayo ni Mami? Opo, kaya 2 baby ang ipagtatanggol mo kasi ikaw ang kuya nila. Bakit kayo nagkaroon ng baby sa tiyan? Nilunok niyo sila? Malalaman mo rin kapag lumahi ka na. Tugon ni Chloe bago ito halikan sa pisngi. Ang gwapo naman ng pamangkin ko. Kuya Cole, ano na, galaw-galaw, sayang ang lahi. Huwag ka mag-alala, puro panganay ang gagawin ko. Sige, tas wala ka ng pamilya dahil pinalayas ka nila mami. Tigilan mo yung kalandian mo, dapat stick to one ka lang. Ate naman, nagbibiro lang ako. Kamot ulong sabi ni Cole. Nang bumalik ang mga magulang nila, ay may dala ng itong merienda. Agad namang kumuha si Max para ibigay ito kay Chloe. Kain ka ng kain. Huwag ka matakot na tumaba. Ganda mo naman palagi eh. Landi mo naman? Natatawang sabi ni Chloe. Natigilan sila sa pagsubo ng biglang mag-flash ang balita na mas lalong nagpatitig kay Chloe sa pinapanood dahil nandun ang mukha ng kanyang ex. Arestado ang isang lalaki sa kasong isinampa sa kanya ng mga kababaihang sinaktan nito. Ayon umano sa mga babae, ito raw ay halos patayin na sila. Nahaharap ang lalaki sa habang buhay na pagkakakulong. Anang reporter. Si Gago pala yun eh. Deserve niya yan. Dapat nga death penalty eh. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Gagawin ko ang lahat para makulong siya. Sabi ni Max, kaya napatingala sa kanya si Chloe. Malaya ka na, Chloe. Alam kong unti-unting mawawala ang trauma mo. Napaiyak naman si Chloe at napayakap kay Max. Tungkol pala sa sinabi mo, Max. Napatingin lahat sa ama ni Chloe. Sigurado ka bang pakakasalan mo si Chloe? Oo, 100%. Daddy, wag mo nang tanungin, baka magbago pa ang isip. Baka mamaya piliin na nito si Kuya Cole eh. Naninigurado lang. Siguraduhin mo lang na hindi mo sasaktan yung anak ko ah. Hindi ko sasaktan si Tomboy. Baka nga ho ako ang saktan yan eh. Kung alam niyo lang ho kung gaano kalakas sumampas yan. Huwag kang magsumbong. Kasalanan mo naman kung ba't kita nahahampas eh. Kasi ayaw mo akong bigyan ng chocolate. Paano? Masyado ng sweet ang anak natin. Kakain mo ng chocolate. Hinihinay lang din, mahal ko. Napairap naman si Chloe sa sinabi ng kanyang mapapangasawa. Maya-maya, tinusok-tusok niya ang tagiliran nito. Bumungis-ngis lang si Chloe bago kurutin ang pisngi ni Max. Tumutok na sila ulit sa TV at sumandal siya kay Max habang kumakain. Maya-maya lang, nilingon ng lalaki si Chloe at natawa siya na makitang tulog na ito at may tinapay pa sa bibig. Talaga naman. Dalhin ko muna ho ito sa kwarto si Chloe. Nakatulog na eh. Sige. Sagot ng ginang at nag-asikaso na rin ang mga hugasin sa kusina. Walang kahirap-hirap na binuhat ni Max ang babae. Dinala niya ito sa kwarto nito at maingat na inihiga sa kama. Tulog ka muna, papasok lang muna ako saglit. Dahil naamoy ko ang maraming trabaho. Sleep well, Tomboy. Mahal ko kayo ni baby. Hinalikan niya sa noo ang dalaga at kinumutan bago lumabas ng kwarto nito. Aalis po muna ako, kailangan ko po kasi magtrabaho. Mag-iingat ka. Ngumiti si Max bago tuluyang lumabas ng bahay at dumiretso sa kanyang kotse. Nag-drive siya patungong kumpanya. Hindi nga nagkamali si Max dahil bumungad sa kanya ang gabundok na papeles sa kanyang mesa. Wow, sana sinaksak mo na lang ako. Sabi niya sa kanyang sekretarya.
Huwag mo ako sisisihin, kasalanan mo yan dahil masyado kang paisi-isi sa buhay. Magagawa ko, buntis ang asawa ko. Kailangan ko maging mabuting daddy para sa mag-ina ko. Akala ko nagbibiro ka lang nun, na may mag-ina ka na. Totoo pala? Well, kailangan magtrabaho. Napahinga ng malalim si Max bago tapusin ang kanyang trabaho. Focus lang siya dito, at nang tumunog naman ang kanyang alarm, tumigil muna siya para tawagan si Chloe. Kumain ka na? Kumain ka ng kumain ha? Kailangan busog kayo ni baby. Ikaw, kumain ka na? Kumakain ako ngayon. Ginawa nga akong kambing ni mami dahil mas marami pa ang gulay kaysa isda. Hayaan mo na. Gusto lang ni mami na safe kayo ni baby. Baka hapon ako makabalik para sunduin ka. Huwag ka magpapalipas sa merienda ha. Kumain ka lang ng kumain. Pwede bang dito tayo matulog? Namimiss ko kasi ang bahay kaya gusto ko magstay muna tayo rito. Okay, sige. Dadaan lang ako sa kondo para magpalit. Sige na po, ingat kayo ni baby. I love you. Sabi sa kanya ni Chloe. Bago pa makasagot si Max, ay mabilis na pinatay ni Chloe ang tawag. Napahagik-gik na lang si Chloe habang kumakain. Siya naman, hindi niya mapigilan ang pagngiti. Samantala sa bahay, nakamasid naman ang ina ni Chloe sa babae. Kain lang ng kain, mamaya ka nakiligin dyan. Mami naman, ngayon na nga lang ako ulit kinilig eh. Nakangusong sabi ni Chloe. Pagbigyan mo na po. Oo na, wala na akong sinabi. Lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit ang hapon. Nasa terrace si Chloe at hinihintay si Max. Napangiti siya nang makita ang kotse na papasok sa gate. Bakit nasa labas ka? Mahamog na. Hinihintay kita. Sagot ni Chloe at hinalikan nito sa labi. Ano yung dala mo? Balot. Baka bigla ka mag-crave nito na mga bandang 2:00 kaya bumili na ako. Initin na lang natin mamaya. Salamat. Tara na. Masarap magluto si mami kaya siguradong marami ka ring makakain. Pumasok silang dalawa ng bahay at dumiretso sa dining. Nakaupo na ang mga kasama nila kaya naupo na rin sila. Sa balot ka rin pala naglilihi para kang ate mo. Naalala ko noon, nagwala pa yan dahil hindi nakakain ng balot. 1 buwan yatang sinungitan ng asawa niya. Naku, baka dumating din ako sa ganung point, ready ka na ba? Nakangising tanong niya kay Max. Ngayon palang kinakaya ko ng topak mo eh. Huwag mo ko subukan. Kayang-kaya kitang i-handle kahit 10 ka pa. Natawa naman si Chloe. Pagkatapos nilang kumain ay nagtungo na ang dalawa sa kwarto. Humiga si Chloe sa kama habang umangatan ng chocolate. Last na chocolate mo na yan. Sabi ni Max kay Chloe. Opo, thank you pala dahil pinindigan mo yung mga sinabi mo. Salamat kasi binalik mo yung tiwala ko sa taong mga may talong kagaya mo. Hinding-hindi ko sisirain ang tiwala mo. Gagawin ko ang lahat para magkaroon kayo ng dalawa na magandang buhay. Ngumiti si Chloe bago hinalikan si Max. Mukhang nasa tamang binabai siya. Ayoko makita mukha mo. Mukha kang tuta, tas ang baho mo pa palagi. Napakamot si Max sa kanyang ulo. Ayan na naman tayo. Tinutopa ka na naman dahil sa pagbubuntis mo. Ayaw mo ako makita at maamoy pero umiiyak ka naman kapag umaalis ako. Ano magagawa ko? Hindi mo na siguro ako mahal. Sige, wag ka na lang bumalik. Imbes na mainis si Max ay natawa na lamang siya bago gigil na kinurot sa pisngi si Chloe. Hindi na ako magtataka kung topakin din ang kambal natin. At oo, kambal ang anak nila na hindi naman inaasahan ng lahat. Hindi mo na nga ako mahal. Kawawa naman. Pang-aasar dito ni Max bago ito yakapin. Tumahan ka na. Ang iyakin mong tomboy ka. Mahal mo ako? Kiss mo nga ako? Natawa naman si Max bago halikan sa labi si Chloe. Huwag ka nang umiyak. Mabilis namang tumahan si Chloe. Suminga pa ito sa damit ni Max bago maupo sa kama. Anong gusto mo? Gusto mo ba kumain tayo sa labas? Samgyup. Sige, tara na.
Samgyup na tayo. Pero may meeting ka pa. Kailangan mo pa makipag-meeting. Pwede namang sekretary ko ang pumunta. Sige na, tara na. Agad na nagpalit si Chloe ng dress bago sila umalis ni Max. Malapit na lumabas ang kambal. Mukhang tupakin din sila kagaya ng mami nila. Ang bigat-bigat nga eh. Minsan masakit din ang tiyan ko. Sabay namang sumisipa. Nang makarating sa Samgyup restaurant, ay bumaba ang dalawa na sasakyan at pumasok sa loob. Table for 2, sabi ni Max sa waiter. Iginiya naman sila nito palapit sa isang table. Dumiretso sa upuan si Chloe. Si Max naman ay kumuha ng mga iluto nila. Nang makabalik si Max ay nagsimula ng magluto ng karne si Chloe habang tumitikim-tikim din ito. Kumain ka na, sabi ni Max bago lagyan ng karne ang plato ni Chloe. Kain ng kain, sulitin mo hanggat di ka pa nanganganak. Bakit? Bawal ba akong kumain kapag nanganak na ako? Siyempre naman, pwedeng-pwede. Kapag nanganak ka kasi, medyo mawawalan ka na ng time kumain dahil magiging busy ka sa mga baby. Ganyan nasabi sa akin ni Ate Kali. Tumango lamang si Chloe. Dahil hindi makakain si Max, sinusubuan siya nito. Sir, andito ka pala. Napahinto sila ng sumulpot ang sekretarya ni Max. Sakto pala, dito napili ng ka-meeting mo ang meeting place. Ano? Susulpot ka pa rin ba? Hindi naman ang iistorbo ako Kaso, may importante akong lakad kaya baka saglit lang ako. Fine. Okay lang ba lumipat tayo ng table? Tanong ni Max kay Chloe. Mukhang kailangan ko umattend ang meeting. Tumango lang naman si Chloe sa kanya. Lumipat sila ng table kung saan kasya sila ng ka-meeting niya. Maya-maya lang, dumating naman ito. It's been a long time. Bati ng lalaki, nakakausapin ni Max. Kumusta? Okay lang. Let's proceed to our meeting. You're so cold, Max. Para namang wala tayong pinagsamahan. Natatawang sabi ng lalaki. Sino ka? Ganyan ka ba makipag-meeting? Maging professional ka man lang sana. I'm Ethan, ex ni Max. Ex-live-in partner. Ex ka na pala eh. Ano pang pinuputak mo? Mag-meeting na lang kayo. Tunog na hikipagbalikan ka pa eh. Easy. Natatawang sabi ni Max. Let's proceed to our meeting, Ethan. Baka mapaanak bigla tong asawa ko kapag ininis mo pa. Tumikim naman si Ethan bago tumango. Nag-usap sila tungkol sa negosyo at partnership, sila Max at Ethan. Si Chloe naman ay nakikinig lang habang kumakain. Ang galing mo naman, sabi ni Chloe bago subuan si Max. Dapat kumakain ka rin, hindi ka mabubusog kakasalita lang. Behave muna, I love you, sabi ni Max sa babae. Napanguso na lamang si Chloe bago magpatuloy sa pagkain. I'm looking forward sa success nito. Thank you for choosing our company, sabi ni Max kay Ethan. I didn't know na may asawa ka na at magkakaanak ka na. Hindi mo talaga masasabi ang panahon. Thank you pala sa pagluloko mo dahil sa'yo nahanap ko ang babaeng magiging kasama ko habang buhay. Yeah. Awkward na sabi ni Ethan bago tumayo. I'll go now. Thank you for the partnership. Umalis si Ethan at kasama nito, kaya naiwan na silang dalawa. Pogi na ex mo Baka mamaya iwan mo ako kapag narealize mo mahal mo pa yun. Bakit ko siya mamahalin? Si Chloe ba siya? Ikaw lang ang mahal ko at ang kambal. Huwag ka na mag-overthink dahil di naman ako magdadagdag ng mamahalin ko sa buhay. Topak pa nga lang, di ko na makayanan, magdadagdag pa ako na iba. Nililinaw ko lang lahat. Handa na kasi akong itago ang mga anak mo kapag ginawa mo yun. Kumain na tayo, sayang ang oras, kaya dapat kain ng kain. Pagkatapos nga nilang kumain, napagdesisyonan muna nila mag-grocery para magkaroon sila ng stocks next week. Bawal chocolate. Alalahanin mo, masama yung sabi ng doktor. Tumango naman si Chloe. Hindi ako kukuha ng chocolate. Cookie na ang favorite ko ngayon. Nang matapos silang mamili, napagdesisyonan na nilang umuwi ng bahay. Nag-text pala si mommy, sabi ni Chloe habang kumakain ng cookies.
at pinanonood si Max magayos ng mga stocks. Bukas daw dun tayo sa bahay. Overnight daw dahil birthday pala ni Cleo. Alam ko yan, nabasa ko ang text niya sa'yo. Nakalimutan ko sabihin dahil nawala sa isip ko. Sus, nakita mo lang ex mo, naging makakalimutin ka na. Mga bading nga naman talaga. Hoy Chloe, tigilan mo na yung iniisip mo ah. Tapos iiyak-iyak ka na naman. Ikain mo na lang yung pang-aasar mo. Sumapit ang kinabukasan at maagang umalis sila Max para magtungo sa bahay nila Chloe. Happy birthday, Cleo! Lalo nang nagiging big boy ang baby namin. Thank you po. Pareho po kaming suot ni Ceci. Si Ceci ang bunsong babaeng kapatid nito. Nanganak na kasi ang ate ni Chloe at siya naman ang susunod. Ito ang gift namin sa'yo ni Tito Max. Sabi ni Chloe at inabot dito ang paper bag. Thank you po. Tugon naman ng batang lalaki. Oh, ang aga niyo yata. Malapit na mga nakang Chloe namin. Konting oras na lang at lalabas na ang kambal naming apo. Napahawak si Chloe sa kanyang tiyan nang may sumipa rito. Ayan, binati niyo, sumipa tuloy. Dumiretso muna si Chloe sa kwarto niya dahil nakaramdam siya ng antok. Nang magising si Chloe, ay tanghalian na at saktong kainan na. Wala na po akong bisita kasi nag-birthday na ako sa school. Nibigyan po nila ako ng pagkain ng mga classmate ko. Ngayon, kami naman ang bisita mo, kaya behave ka lang today ha, alam mo namang iyakan ng kapatid mo. Opo, kapag po kasi umiiyak si Ceci, pati si Daddy umiiyak. Napakamot naman ang ulo ang ama ni Cleo. Pagkatapos nilang kumain, kinantahan nila si Cleo at nag-wish si Cleo bago i-blow ang candle sa cake nito. Favorite mo po yung mocha cake, kaya yun ang pinabili ko kay Daddy. Sabi ni Cleo kay Chloe. Tita, kain ka po marami ha para lumabas na agad babies mo. Thank you, Cleo. Palagi mong inaalala si tita. Gusto ko na tuloy lumabas agad yung kambal. Tuturuan ko rin maging sweet. Huwag kang mag-alala. Lalabas at lalaking sweet ito. Dahil puro chocolate ang kinakain ko. Humanda ka lang sa kakulitan ng mga to. Huwag lang sana sila maging iyakin dahil mas masakit sa ulo kapag ganun. Kahit gaano sila kaiyakin, ayos lang sa akin. Ang gusto ko lang, malusog ang baby natin at walang sakit. Ilang sandali lang nakatulog na naman si Chloe. Masyado siyang nagiging antukin habang sumasapit ang kanyang kapanganakan. Binuhat ni Max ang babae at dinala sa kwarto. Bumaba ulit siya para makipag-bonding sa pamilya ni Chloe. Dapat pala ikaw na ang una nakilala ni Chloe para hindi na siya nasaktan pa. Salamat Max. Ibinalik mo ang tiwalang nawala kay Chloe. Salamat kasi pinaramdam mo sa kanyang tunay na pagmamahal. May isang salita po ako kay Chloe at hanggat nabubuhay po ako, tutuparin ko ang mga yon. Saglit pang nagstay doon si Max bago muling umakyat sa silid nila. Mahimbing pa rin natutulog si Chloe nang madatnan niya. At natawa siya nang marinig ang mahinang hilik nito. Ang cute! Natatawang sabi niya. Naupo si Max sa tabi nito. Kinuha niya ang singsing sa kanyang bulsa at isinuot sa palasingsingang daliri ni Chloe. I love you. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Masakit nga! Umiiyak na sabi ni Chloe habang mahigpit na nakakapit kay Max. Mamamatay na yata ako. Manganganak na kasi siya at sa pool siya manganganak. Ilang oras na siyang nandun pero isa pa lang ang lumalabas sa sinapupunan niya. Pinapahirapan naman ako ng Diyos. Baby, lumabas ka na. Shh! Dos, umiiyak na si Mami. Lumabas ka na po. At ilang iri pa nga ang ginawa ni Chloe bago lumabas ang pangalawang anak nila. Dahil sa pagod niya, nawalan siya ng malay. Agad naman itong binuhat ni Max at inihiga sa hospital bed. Kinabitan ng swero at oxygen si Chloe para maging maayos ang lagay nito. Pinahirapan niyo ang mami niyo. Sabi ni Max habang nakatitig sa kambal niyang anak na medyo tahimik na umiiyak. Thank you dahil ayos lang kayo. Binihisa naman ang kambal at dinala sa nursery room. Si Chloe naman ay pinalitan ng damit bago ilipat sa kwarto nito. Nagising si Chloe na masakit ang kanyang katawan. Pagod na pagod siya. Mahal, kamusta ka na? Malambing na sabi ni Max at pinainom ito ng tubig. Nasaan sila?
Dadalhin sila dito mamaya. Thank you, Chloe. You did so well. I love you. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Iniluwal nito ang dalawang nurse kung saan bitbit ang kambal nilang anak. Nandito na sila. Ang ating baby Maxine at baby Casper. Isang lalaki at isang babae ang ipinanganak ni Chloe. Thank you, Chloe. Salamat at dinala mo ang dalawang bata sa sinapupunan mo. Thank you rin. Nagbunga na ang pag-intindi mo sa akin at pagpupuyat mo. Maya-maya, dumating ang kanilang mga mahal sa buhay. Agad na pinagkaguluhan ng mga ito ang kambal na bagong silang. Panay naman congratulate si Zaira kay Max at hinampas pa ito sa braso. Sabi sa'yo, diba? Maganda talaga magiging lahi mo. Ayaw mo na maniwala sa akin. Hiya, gumawa na rin kayo. Ako malapit na. Ang pogi-pogi naman ng baby na yan at ang ganda. Inakbayan ni Max si Chloe at hinalikan sa noo. Ayan, nagbunga na ang chocolates mo. Parehong moreno at morena ang kambal. Natawa naman si Chloe. At nagpalitan sila ng I love you sa isa't isa. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Gay Got Me Pregnant. Written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!